Ang kontrobersya tungkol sa mga blanco sa BICAM report ng 2025 budget umabot na po sa Korte Suprema. Ang punot dulo ng kontrobersya, ano ba talaga ang kapangyarihan ng tinatawag na Bicameral Conference Committee? Teka, ano yun? Ganito po, ang Senado at ang Kongreso gumagawa ng mga panukalang batas. Isang halimbawa po dyan ang taunang budget. Pero siyempre, madalas may mga pagkakaiba ang mga yan sa detalye, sa mga numero, at pati po sa pagkakasulat ng batas. Pero kailangan kasi isang version lamang po ang pipirmahan ng Pangulo. So, paano yun? Diyan papasok ang tawag na BICAM, ang Bicameral Conference Committee. Isa po itong joint committee na kinabibilangan ng 8 senador at 16 na congressman na siya pong paplansya sa mga pagkakaiba ng dalawang bersyon. Kumbaga, trabaho po nito na i-reconcile o kaya pag-isahin yung mga nagkakaibang detalye o wika sa bersyon ng Senado at ng Kongreso. Sa teorya, ang bersyon na gagawin ng BICAM ay ang final version na aprubahan ng Senado at Kongreso para po pirmahan ng Pangulo. Pero ang totoo po niyan, kung merong Senado at merong mababang kapulungan, ang BICAM ang parang nagiging pangatlong Kongreso na minsan may sariling pag-iisip at merong sariling mundo. Bakit po? Nahilig din po kasi ang BICAM na magpasok ng sarili nitong mga insertions na hindi naman pinagtatalunan ng dalawang chamber. Isang malaking halimbawa po riyan ang ating national budget ng 2025. 288 billion pesos ang dinagdag ng BICAM sa budget ng DPWH. Wala po yan sa original na mga bersyon ng Kongreso o ng Senado, kaya hindi po siya pwedeng tawaging reconciliation. Samantalang bilyon-bilyon ang tinanggal sa mga budget ng DepEd, DOH, DOLE at kung ano-ano pa. Wala rin po iyan sa mga bersyon ng Senado o ng Kongreso. Dinagdagan din ang mga budget ng Kongreso, Senado at ng Malacanang. Noong 2023 naman, higit dinoble naman ng BICAM ang unprogrammed funds ng gobyerno mula 281 billion ginawang 731 billion pesos. Saan galing ang otoridad ng makapangyarihang BICAM? Kung tutusin po, baka questionable pa nga ang existence ng BICAM. Bakit po? Sa Article 6, Section 26 ng 1987 Constitution, ito po ang proseso ng paggawa ng batas. Ang lahat po ng panukala kailangan dumaan sa 3 readings sa Kongreso at Senado. First, second, and third reading. Pero ito po, nakasaad din sa Section 26 ng Constitution na upon the last reading, yung third and final reading ng bill, no amendment thereto shall be allowed. No amendment shall be allowed. Kung gayon, saan papasok ang trabaho ng BICAM? At bakit pwede nitong amyendahan o kalikutin ng panukala matapos ng third and final reading? Kung tutusin, ang BICAM kasi na hindi man lang nababanggit sa konstitusyon o sa kahit anong batas. Katunayan po, isa sa mga panukala ng Consultative Commission ni dating Pangulong Duterte noong 2018 ang magdagdag ng isang probisyon sa konstitusyon para lamang kilalanin na meron ngang BICAM Committee ang Kongreso in existence. Dahil sa ngayon, ang BICAM lamang po ay binubuo lamang ng Senado at Kongreso sa pamamagitan po ng kanilang sariling mga House Rules. Halimbawa, sa Section 62 ng House Rules, inaatasan ng Conference Committee na gumawa ng mga reconciled version ng isang panukala. Sa Section 63 ng House Rules, nakadetalye na dapat ang mga binago ng BICAM sa magkaibang bersyon ng Senado at Kongreso. At ang final na bersyon ng BICAM aaprubahan po ng mayorya ng Kongreso. House Rules lamang po yan. Sa Senate website naman, sinasabi na ang Conference Committee ay merong malawak na flexibility or wide latitude sa pagbabalangkas ng pinal na bersyon. So ano pong ibig sabihin nito? Walang batas o patakaran na gumagabay sa Bicameral Conference Committee maliban sa kung anumang mga patakaran na gusto po ng Senado at ng Kongreso. Mga internal rules kasi yung mga ito. Dahil nga, ang lahat po ng mga ito ay internal arrangement lamang ng Kongreso. At dahil internal lamang ang lahat ng ito, kung anong gusto ng Kongreso, yun din ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.